Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang pag-upo daw ngayon ay the new smoking. Ang ating lifestyle ngayon, kapanalig, laging nakaupo. Dahil ang trabaho natin ay kadalasan nakaharap sa computer, ang matagal na pag-upo sa harap nito ay iniisip natin ay produktibo. Marami tayong natatapos na trabaho. Ang hindi natin nakikita, sa 8 oras o mahigit nating pag-upo, ang dami nating naiipon na banta sa ating kalusugan. Totoo po yan. Ang matagal na pag-upo ay hindi maganda para sa ating puso at cardiovascular system. May mga pag-aaral na nagsasabi na bumabagal ang blood flow kapag lagi tayong nakaupo na maaaring magdulot ng heart disease. Maaari ring magdulot ito ng blood clotting. Nakakataba rin ang matagal na pag-upo at nakakaapekto sa kapabilidad ng ating katawan na iproseso ang ating taba. No? Sa ating bansa ngayon, kapanalig, na kung saan maraming nagtatrabaho sa mga BPOs, at maraming nagtatrabaho bilang mga virtual assistants at freelancers. Ang matagal na pag-upo, kasama na rin ang unhealthy lifestyles gaya ng pagpupuyat, pagkain ng junk foods, pag-inom ng mga energy drinks ay kritikal na isyu na dapat bantayan at seryosohin. Opo, marami sa mga BPO at online workers natin tuloy-tuloy ang trabaho at pagpupuyat. Maliban sa overtime, marami sa kanila hindi lang iisa ang kontrata at boss. Kaya mahigit pa sa 8 oras ang kanilang pagtatrabaho. Ginagawa nila ito, syempre, para maitaas ang sahod o income na kailangan lalo na sa hirap ng buhay ngayon. May pag-aaral nga na nagsasabi na 70s to 80s ng mga Pilipinos na nagtatrabaho sa mga contact centers ay nasa graveyard shift, habang maraming mga home-based online workers ay mas gusto na graveyard shift din magtrabaho. Ika nga sa hating gabi. Isa ito sa mga aspeto ng online work na hindi nabibigyang pansin ng mga kumpanya pati ng ating pamahalaan. Walang mga programa para sa healthy lifestyle ng mga online workers, lalo na para sa mga home-based. Wala silang mga health benefits sakaling sila ay magkasakit, kaya't ang kanilang kikitahin sa kakapuyat ay maaaring mawala din sakaling sila ay magkasakit. Sana man lang may mga outreach programs para dito upang maging ligtas, sustainable ang ganitong trabaho para sa ating mga manggagawa online. Kapanalig, hindi natin dapat isampa sa balikat ng manggagawa ang mga health issues na nakakaapekto sa malaking porsyento ng ating mga manggagawa. Hindi natin dapat sila hayaan na nag-iisa. Kulang ang kamalayan, kulang sa suporta, at walang aksyong ginagawa sa mga health hazards ng kanilang pagkatrabaho. Ayon po sa Catholic Social Teaching Rerum Novarum, napakahalaga ng trabaho dahil ito'y isa sa mga nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa. Kaya naman, justice demands that the interests of the workers should be carefully watched over by the administration. Kapanalig, huwag lamang tayong tumutok sa profit o sa kita ng pagkatrabaho. Tingnan din natin kung sa trabaho natin ay napapangalagaan din natin ang ating kalusugan at tinutulungan tayong magkaroon ng tinatawag na healthy lifestyle. Tandaan natin, health is wealth. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, biyaya ang kalusugan. Kapanalig, naway maging buo ang ating pagkatao, isip, puso, kaluluwa at katawan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5, to be whole is to be holy. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.